KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds.
KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds. Isang dapit hapon sa araw ng Biyernes. May isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng simbahan at tila malalim ang iniisip. Di ano-ano'y may isang babae ang bumunggo sa kanya. Sa lakas ng pagkakabunggo ay napaupo silang dalawa sa sahig. Agad namang tumayo ang lalaki at itinayo niya ang babae. Nang makatayo ang babae ay agad naman itong humingi ng tawad sa lalaki. Ngunit walang reaksyon ang lalaki, kaya nagpakilala ang babae. Ako nga pala si Audrey. Alam mo kasi, nagmamadali ako ngayon eh. Pero, may masakit pa sa'yo o kung ano man? Wika ni Audrey. Wala naman, sagot ng lalaki. Ngunit wala pa ring reaksyon ang kanyang mukha. Sigurado ka? Pasensya na ha, di ko talaga sinasadya. Wika ni Audrey, na halatang nag-aalala. Tumawa lang ang lalaki, pero wala pa ring reaksyon ang mukha. Paalis na si Audrey nang maalala niya na di pa pala niya naitanong ang pangalan ng lalaki. Ano nga palang pangalan mo? Napakunot ang noon ng lalaki. Ako nga pala si Terence, wika nito. Pero halata mo na nagtataka ito. Ngumiti si Audrey at tuluyan nang nagpaalam kay Terence. Araw ng Lunes, nagmamadali si Audrey na pumasok sa eskwelahan. Nang makapasok na siya, ay agad siyang pumunta sa silid-aklatan. Nang makarating siya doon, may nakita siyang pamilyar na tao. Nilapitan niya ito at tinitigan ng mabuti. At naalala niya si Terence yon. Gusto niya sanang kausapin, ngunit nabatid niya na marami itong ginagawa. Kaya tinalang niya ito inabala. Umupo si Audrey sa kalapit ng nagbabantay sa silid-aklatan. Maya-maya, napansin ni Audrey si Terence na tila di ito magkanda-ugaga kung papaano niya dadalhin ang napakaraming libro. Kaya naisip niya na tulungan ito. Nilapitan ni Audrey si Terence. Tulungan na kita, wika nito nang nakangiti. Hindi na, kaya ko naman ito. Salamat na lang, pagtanggi ni Terence sa alok ni Audrey. Ngunit nagpumilit pa rin si Audrey, kaya wala nang nagawa si Terence. Hinayaan na lang niya si Audrey. Simula noon, lagi na silang magkasama sa loob ng eskwelahan. Hanggang sa mahulog ang dalawa sa isa't isa.
Sa di inaasahang pagkakataon, nadula si Audrey at naamin niya ang nararamdaman para kay Terence. Ngunit parang walang narinig si Terence at agad na iniba ang kanilang pinag-uusapan. Nagulat si Audrey sa ginawang iyon ni Terence. Pero inisip na lang niya na mas maganda na yon kesa sa iwasan siya nito. Kinabukasan, nagtataka si Audrey kung bakit miski anino ni Terence ay wala. Inisip niya na lang na baka may inasikaso na napaka-importante. Isang linggo na ang nakalipas, ngunit di pa rin pumapasok si Terence. Halos lahat ng mga guro nito ay hinahanap na siya, gayon din ang mga taong nakakakilala dito. Mas lalong nag-alala si Audrey dahil halos tatlong linggo nang di pumapasok si Terence, kaya minabuti na nitong magtanong-tanong. Pero iisa lang ang sagot sa kanya. Hindi ko alam. Hanggang isang estudyante ang lumapit sa kanya at sinabi kung saan nakatira si Terence. Agad namang nagpasalamat si Audrey at pinuntahan ang lugar. Laking pagtataka ni Audrey nang walang sumasagot sa loob ng bahay ni Terence. Mabuti na lang lumabas ang kapitbahay ni Terence. Ay, wala pong tao dyan. Pagbibigay alam nito kay Audrey. Ah, ganun po ba? Kung ganun po, asan po kaya ang mga tao dito? Pagtatakang tanong ni Audrey. Sino bang hanap mo? Pagtatanong ng kapitbahay. Si Terence po, sagot ni Audrey. Terence baka mo. Nasa hospital siya ngayon. Balita ko nga, malala na ang lagay. Kawawa nga ang batang iyon. Ang bait pa naman. Pagsisiwalat ng kapitbahay. Agad na umalis si Audrey at pumunta sa ospital kung saan naroon si Terence. Nang makarating si Audrey kung nasaan ang kwarto ni Terence, tila nag-iiyakan ang mga tao doon. Nang buksan na ni Audrey ang pinto, ay nagtaka siya nang walang pasyente ang nakahiga roon. Puro tao lang ang nag-iiyakan ang naroon. Isang may edad na babae ang nagtanong sa kanya. Ikaw ba si Audrey, na kaibigan ng aking anak? Opo, ako nga po si Audrey, pagsang-ayon ni Audrey sa babae. Agad siyang niyakap ng babae at nagwika. Ako ang kanyang ina. Kasalukuyan siyang
nawawala at sa ngayon ay di namin mahanap. Tulungan mo kami. Alalang-alala na kami sa kanya. Di na namin alam ang gagawin. May sakit pa naman siya. Humahagulhol na sagot ng babae. Ano po bang sakit ni Terence? Pagtatanong ni Audrey na ngayon ay humahagulhol na din. Umalis sa pagkakayakap ang babae. Si Terence ay may sakit sa puso. May butas ang puso niya. Di naming namamalayang lumalaki na nang lumalaki ang butas sa puso niya. Kailan lang namin nalaman at dapat bukas na siya ooperahan. Ngunit nawawala siya. Mas lalong lumakas ang paghagulgol ng babae. Natulala na lang si Audrey sa mga narinig niya. Sa ngayon, ay tulala pa rin siya at di niya namalayang dinala siya ng mga paa niya sa tapat ng simbahan kung saan sila nagkita ni Terence. Pumasok siya sa loob ng simbahan at laking gulat nito nang makita niyang nakaupo si Terence malapit sa may altar. Nilapitan niya ito at tinanong, "Ano pa sa tingin mo ang ginagawa mo?" Mahahalata mo sa boses ni Audrey ang labis na pag-aalala. "Bakit ka umalis ng hospital?" "Terence, may sakit ka at kailangan mo ng umaoperahan," dagdag nito. Ngunit laking pagtataka ni Audrey nang ngumiti lang sa kanya si Terence. At niyaya pa siya nitong umupo sa tabi niya. Alam mo, Audrey, sa simbahang ito, una akong nanirahan. Iniwan ako dito ng tunay kong mga magulang. Buti na lang dumating ang ina't ama ko ngayon. At kinupkob nila ako, pero ni minsan, di ko naramdaman na di nila ako tunay na anak. Wika ni Terence habang nakatingin sa altar ng nakangiti. At isa pang dahilan kung bakit mas lalong naging mahalaga sa akin ang lugar na ito ay yung dito ko nakilala ang babaeng mamahalin ko. At ikaw yon, Audrey. Patawad. Kasi noong sinabi mo yung nararamdaman mo sa akin, nagbibingi-bingihan ako. Natatakot lang ako noon na baka masaktan ka lang. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Pero nakikita kong nasasaktan kita. Dagdag ni Terence. Mas lalong tumulo ang luha ni Audrey. Terence, ano ka ba? Halika na. Bumalik na tayo sa ospital. Baka kasi makasama pa sa'yo kung di pa tayo babalik doon. Akmang tatayo na si Audrey nang hawakan ni Terence ang kamay niya. Ayoko nang bumalik doon.
nakikiusap ako sa iyo, Audrey. Pagmamakaawa ni Terence. Wala nang nagawa si Audrey, kaya tumango na lang siya. Hinigpitan ni Terence ang pagkakahawak niya sa kamay ni Audrey. Audrey, ipangako mo na aalagaan mo ang sarili mo at tutuparin lahat ng pangarap mo. At syempre, huwag mong kakalimutang dalawin ako kapag natupad mo na lahat yan. Wika ni Terence na nakangiti. Ano bang di na natapos ang sasabihin ni Audrey nang biglang magsalita si Terence? Dito ako nagsimula, kaya gusto ko dito rin ako magtapos. Kasi lahat ng nandito ay mahalaga para sa akin. Kaya sa tuwing maaalala mo ko, dito ka lang pumunta. O kaya kapag nalulungkot ka, nandito lang ako. Pangako. Huwag mong kakalimutan yan, ha? Ipangako mo. Wika ni Terence at unti-unti niyang ipinatong ang ulo niya sa balikat ni Audrey. Tumango naman si Audrey na umiiyak pa din. Naramdaman na lang ni Audrey na unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak nito. Lumipas ang maraming taon. Nakatapos ng pag-aaral si Audrey. At ngayon ay nagtatrabaho na sa malaking kumpanya. Kasalukuyan siyang nasa tapat ng simbahan kung saan una silang nagkakilala. Pumasok siya sa loob ng simbahan at bigla na lang ngumiti ang mga labi niya. At muli siyang naupo sa malapit sa altar kung saan sila nakaupo ni Terence dati. Nagdasal muna si Audrey ng taimtim sa Panginoon. Terence, ito na. Natupad ko na yung pangako ko sa'yo. Ilang taon na din na hindi kita kasama. Sobrang miss na kita. Alam mo, nangingiyak niyang sabi nang putulin siya ng isang tawag mula sa kanyang likuran. Audrey! Laking gulat niya nang makita ang lalaki. At agad niya itong niyakap. Terence, nagbalik ka. Ang tagal mong nawala. Naghagalak na wika ni Audrey. Sabi naman sa'yo, nandito lang ako. Wika ni Terence habang yakap ng mahigpit si Audrey. Bumitaw sa pagkakayakap si Terence at sinabing, salamat nga pala kasi kung hindi dahil sa'yo, wala na sana ako dito. Hindi sana ako
na idala sa ibang bansa, na operahan, gumaling, at sana hindi ko na makikita ang magandang mong ngiti. Dahil pinaalam mo kung nasaan ako noong araw na yon. Ngumiti si Audrey kay Terence. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Terence. "Will you marry me?" tanong ni Terence. "Oo," sagot ni Audrey. Naiiyak na naman at niyakap si Terence. Sa mismong simbahan na iyon, ikinisal din sina Terence at Audrey. At dito na nagtatapos ang kwento ni Audrey at ni Terence. Alam nyo ka KRL, may tamang panahon ang lahat ng bagay. At may tamang panahon din para sa pag-ibig. Matuto tayong matyagang maghintay para dito. Sa ngayon, dapat mag-aral muna ng mabuti at dapat magtrabahuhin muna ang iyong mga pangarap upang kapag dumating ang tamang tao na pag-aalayan mo ng iyong pag-ibig, ay nakahanda na ang lahat. Alright, at ayan po ay atin pong napakinggan ang napakagandang story po ni Terence at ni Audrey. Ayan, at talaga namang natusok yung aking parang tinutusok yung, alam nyo, yung aking puso. Ayan, dahil natutusok na yung aking puso dahil sa sakit ng aking nararamdaman. Dahil sa story ng ating sender. Ayan, talaga namang meron pa rin yung mga pagmamahal na pure, you know that. Ayan, kaya maswerte tayo kung mahal tayo ng may nagmamahal sa atin ng totoo. May nagpaparamdam sa atin na mahalaga tayo. Kaya sa mga nakikinig dyan, pahalagahan ang mga taong nagpapahalaga rin sa inyo. Huwag niyong sasaktan ang kanilang mga damdamin dahil pag nawala ang kanilang pagmamahal, pag nawala ang kanilang tiwala sa inyo ay mahirap nang ibalik pa. Ayan, so dahil sa ating story for today, ito po yung aking katanungan. Ayan, so congratulations po to Jessica Tumaca. Siya po yung unang nakasagot sa ating question. Ayan, sa ating question noong nakaraan. Ayan.
Ano ang sakit ni Terence? Ayan. Ano ang sakit Ano ang sakit ni Terence? Ayan. Yun po yung ating kasagutan for, yun po yung aking kasagutan. Yun po yung aking katanungan for today. Alright. Alright, so yun po. Ayan, grabe. Hindi ko kinaya yon, ha? Oo, ang sakit sa... Masakit sa dib. Alam niyo, yung aking mga tinatakal na mga kwento, hindi ko talaga binabasa. Grabe, nadadala ako doon sa mga kwento na aking itinatampok every program ko dito sa KRM Internet Radio. At talaga namang ayan, baka naman may gusto pang magbigay ng mga ano diyan. Oh, di ba? Grabe talaga, iba't iba talaga yung mga klase ng ating kwentong pag-ibig. Ayan, and very very pure yung pagmamahal talaga ni Audrey kay Terence. O, di ba? Talaga namang saan mo pa ba makikita yun? Ayan. So, sa panahon ngayon, Diyos ko! Sa panahon ngayon talaga, ang mahirap na maghanap ng tamang tao. Ayan, at tamang pag-ibig. Ayan, di ba? Ayan, and this next song is a song dedicated, ayan, para po sa ating para po kay Terence at para po kay Audrey. Ayan. A song dedicated to Terence and Audrey. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you, and the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. None of them seems no matter when I look into your eyes. Now
it seems you're all here. If they only realize that I was born for you, and that you were born for me, and in this random world, this was clearly meant to be. What we have to world could never understand or ever take away, until the day I die. I bless the day that I was born for you. Oh, I was born. What we have the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Alright, so another song yan na para po sa kanya. Para po kina Terrence and Audrey. A song something from Video Game Lovers. Kenny G. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do through the years. You never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you through the years. I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I'm safe right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I'd listen to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I knew how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll
course, ayan, song dedicated po, ayan, para po sa ating ayan, sender, ayan na talaga namang napaka, alam niyo yun, sabi ko nga, ibang, ano ba to? Ibang klase, ayan, ibang klase yung kanilang pagmamahalan, kwento ng kanilang pagmamahalan, ayan, alright? Ayan, kumusta naman po yung ating mga dyan? Yung mga ating listeners, ayan, meron ba kayong mga kwentong ganon? Ayan, ayan. Yun. Yun. Alright, so, ayan, kayo po ay nakikinig po dito sa numero 1 radyo stasyon ng Maui, Hawaii, 97.9 KRM Internet Radio. Ayan, of course, this station, when you can, where you can relax and enjoy your music that is filled with love songs for your heart. Ang radyo mo, ang radyo ko at radyo nating lahat. Ayan, this is your DJ, ayan, the one and only DJ Mabunga. The one and only DJ na makulit. Ayan, Mamarites. Ayan, at lahat-lahat. DJ Lovely Diva. Ayan, and gusto po munang pasalamatan ay sila Sir Ray and Ma'am Melanie. Ayan, dahil kung hindi sa kanila ay wala po ako dito na nanggugulo. Charot. Wala po ako dito na nag-iingay. Ayan. Yes, and of course, ayan, I'll be, ayan, gusto ko pong mag-send po kayo, ayan, I'm inviting all of you, ayan, to send with me your story, ayan, story ng inyong buhay, ayan, may it be a love story, a sad story, funny story, ano pa ba, fantasy story, any kind of story, ayan, is welcome po dito sa KRM Internet Radio, at atin pong itatampok yan sa ating programa. Ayan, and if you have may mga request po kayo na gusto ko pong kantahin, ayan, para po sa susunod kong live, ayan, ay mag-comment lang po, ayan, or mag-message lang po sa ating page, ayan, para po, ayan, aking kantahin para po sa susunod na aking programa, ayan, oo. Alright. I'm gonna give you another song. Ayan. Alright. Para po sa mga ayaw pakawalan. Ayaw magpakawalan. Something from Nexus. You'd always ask me those words I say and tell me what it means to me. Every single day you always act this way. For how many times I told you I love you, but is this all I know? Come to me and hold me, and you will say to love again, but you still hold again. Every single day you always act this way.
told you I love you, but this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Come to me and hold me, and you will see the love again, but you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, but this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. A San Dirigitan to all of you. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Alright, so that's saying I'll never go. Ayan, I'll never go far away from you. Yan, and yes. O, di ba? Hindi po lahat ay nagmamahal ng totoo. O, di ba? Hindi po. Aha. Ang tamang pagmamahal naman ay syempre kailangan ng contentment. Syempre, dapat matuto kang makontento ka sa kung sino yung iyong minamahal. Ay, sa kung sino yung minamahal, dapat tanggap mo siya. Whatever yung kanyang imperfections, whatever yung kanyang mga flaws, ayan, ay dapat tanggap na tanggap mo. Ayan. Though hindi naman po lahat ay mga manloloko, pero kasi karamihan na ngayon gano'n, ano? Ayan. Ayan, to express pure love, ayan, you have to consider using messages that convey a deep affection, trust, and commitment. That's what I'm telling kanina. Ayan. Yeah, yun talaga, andun talaga yung yung commitment.
the trust and commitment, that is for me, that is the most yung pinaka sa lahat, yung trust and commitment. Kasi if wala kang trust, paano mag-work out yung inyong pagmamahalan, di ba? Kung puro ka duda, ayan, kahit naman tama yung kanyang ginagawa, kahit di naman siya naglilihim sa'yo, pero kung duda ka ng duda, nakakasira yun sa pagmamahalan. Ayan, and syempre, dapat yung commitment. Ayan, so once you're committed, you are not, if possible, wag ka na, hindi if possible, talagang hindi pwede. Once you're committed, ayan, dapat siya na lang, ayan. Unless, kasi yung mga ibang ginaan, sinasabi nila, they got bored, you know? Ayan, bored sila, they parang nakukulangan sila, parang nalalamig na yung partner nila, and so on and so forth. Marami silang nakikitang mga excuses, like, baka naman baka yung nakikita nila doon sa partner nila is yun naman pala yung kanilang ginagawa, no? Nagiging mirror lang, or nakikita lang nila yung kanilang sarili sa kanilang partner or sa kanilang asawa. Kaya naghahanap sila ng iba, which is not true, which is not good, especially if you have family na, kasi it will affect your relationship. It will also affect your family and the bond between you and your family. Ayan, so kaya siguro diyan nagsisimula yung diyan nagsisimula yung mga reasons kung bakit may mga nasisirang pamilya, dahil sa syempre yung isa sasabihin niya bored, maghahanap ng iba, ayan, madadivert na yung kanyang attention sa iba, yung kanyang pagmamahal sa iba, na dapat ay sa kanya dapat sa kanyang minamahal lang dapat. Pero bakit nadadivert yun? Kasi nagiging nabobored na siya. Ayan, so naghahanap na siya ng kalinga sa isang tao. Ayan, so yun parang yun naman yun yung parang worst para sa akin, no? Kasi, syempre, dapat hindi sana nag-fade yung love. Kasi, as my experience, actually, okay, I'll tell you this. Hindi ko dapat sinasabi itong aking mga experience. Ito based on my experience. When we was mga newlywed pa lang, ayan. So parang andun pa yung parang feeling ko I feel like single pa rin, no? Parang, oy, may asawa na pala ako. Parang gano'n, no? At the age of 30, no? Parang sabi ko, ay, may asawa na pala ako. Maraming mababago. Ayan, so pag if you were together in one roof, ayan, yun, makikita mo na talaga, marami ka nang ma-observe and so on and so forth. Marami ka nang ma-observe na, marami ka nang makikita na hindi mo pa nakikita noon, mga ganon. So, maraming mga bagay. And so, it's the matter of adjustment. Ayan. So, during our first 5 years, yung first 5 years po namin, medyo actually, hindi siya medyo. Actually, it's very crucial, no? Kasi it's the year for adjusting pa lang. Ayan. And the fact that wala ako doon sa bahay, I'm away from home kasi I'm too busy with my work. Ayan. And once a week lang ako nakakauwi. So, parang 2 nights and 1 day ko lang nakakasama yung aking family. Kaya nga yung aking anak na panganay, hindi niya ako kilala. That's how dedicated I am during when I was still working, no? And then maraming parang sabi ko sa sarili ko, ayoko na. Parang this marriage is not working, no? Parang gusto ko nang split, but gusto ko nang maghiwalay kami, ganyan. But pero yung alam niyo yung asawa ko kasi matyaga, very matyaga. Ayan, so kung ano man yung aking mga imperfections, though hindi naman talaga tayo lahat perfect, but he's so kind.
he's so patient. Ayan, alam niyo, napakapasensyoso niya. Kahit halos parang alam niyo yung parang halos everyday ko na siyang inaaway, but still andun pa rin yung hindi pa rin siya nagsasawa until yan, you will realize naman pag as time goes by na ay mali pala yung ginagawa ko. At least at least I admit, diba? Kasi naman yung sinasabi kong inaaway ko na siya tapos sasabihin ko hindi ako yung may kasalanan. Ayan, o diba? Yun yung worst. Ayan, so far naman, nakasurvive naman kami doon sa first 5 years namin, nakala ko hindi namin malalampasan. So, for now, ayan, we are a happy family na. Though, maraming mga kailangan pang i-work out. But still, if I were to rate our relationship, our marriage from 1 to 10, andun na kami sa number 8. O, diba? At least, meron ng changes. No? So yun naman yung gusto kong sabihin sa mga couples out there at sa mga nagbabalak ng magpakasal, na sana matuto tayong mahalin, matuto tayong makontento at matuto tayong pahalagahan yung tiwala na binibigay sa atin ng ating mga minamahal, ng ating mga talaga ng ating minamahal. Ayan, para syempre though kahit ngayon ay parang nagiging rampan na yung mga broken family, yung papalit-palit ng mga asawa. Ayoko ng ganun. Hindi ako favor doon sa mga papalit-palit ng asawa. Kasi once ka lang mag-aasawa, ayan, so if you're married and then you split and then nag-split kayo and then meron ka na namang ibang kinakasama, hindi po asawa ang tawag doon, ha? Especially if hindi naman po kayo legally na annulled. Yeah, magiging kabit ka. Ayan. Gustuhin mo man o hindi, kabit po ang tawag sa'yo. Ayan, so better think, before ruin someone's family, better think 100 times before you go through, bago mo i-involve yung sarili mo sa taong may nagmamay-ari na sa kanyang puso at pamilyado na. Alright? Anyway, ayan, maraming salamat po ulit sa inyo pong lahat na nakinig ngayong Monday afternoon. Ayan, at sana po ay magkikita. Paano tayo magkikita? Sa boses nyo lang ako nagkikita. Kita-kita po ulit tayo bukas, ayan, sa KRM Internet Radio. Sana okay na po ang panahon kasi nagloloko po yung aking net. Ayan, at I'll be giving na po my last song for today, at sana po ay nakapag-iwan po ako ng ngiti sa inyong labi. Ayan. Ayan, so song dedicated po sa inyo pong lahat. Ayan. And thank you. Sir Ray, Ma'am Melanie. Good night. Hindi ko naman nakalain na, hindi ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi pa rin nag-aalala.
kamay